Breaking news po. Ayan na po mga kababayan ang karma ni Tito Soto. Ayon sa kanyang mga kasama na senador, itong si Tito Soto lumalaki ang ulo at yumabang na tila sino ito na hindi po kinukuha yung coordination ng kanyang mga kasama. Kaya na suplak ni Marcoleta dahil yumabang na ito, nakala mo isa ng mga kababayan, isa ng tila mayabang talaga. So dito po, makikita po natin Senator Lacson na chairman ng Blue Ribbon, may payo. Hoy Lacson, tigilan mo ang yabang mo. Parang ganun eh. Igalang mo ang kapwa mo Senado. Kasi maliit lang ang gap ng siyam na minority block kaysa sa atin 15 lang. Paano kung bumaliktad ito, di baka makodita tayong pareho. Ayan na mga kababayan. So, pakinggan po natin itong sinasabi na pinayo ni Lacson kasi nga itong si Tito Soto yumabang na akala mo kung sino. Kaya nabibisit yung mga senador ngayon. Ano kaya palitan na lang natin? Ipalit na lang natin si Cayetano, maigi pa kasi isa itong abogado. Itong si Tito Soto, komedyante ito eh. Artista na akala mo kung sinong umasta. Yari, may mga bulong-bulungan mga kababayan. Nasisibakin ito. Ala ka, totoo kaya ito? Pakinggan natin si Tito Lacson. Tito Lacson tuloy. Si Lacson, kung ano sinasabi niya dito. Ito po. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko, no? O yan, pakinggan nyo po. Itong si Tito Soto kasi yumabang mga kababayan, nakala mo kung sino, na porke Senate President, basta-basta na lang gagawa ng desisyon na hindi niya kinukuha yung permiso ng kanyang mga kasama, gaya ni Marcoleta. Basta-basta pag tinawagan ni Martin, oy pare, total magkumpare tayo. Pwede bang hiramin ko muna si Bryce Hernandez dito muna sa kustodiya ko para mas maganda usapan. Di ba nag-aagawan sila mga kababayan kung kanino? Ngayon po, question ito ni Marcoleta, bakit si Martin Romualdez ang nasusunod? Di ba nasa atin ang kustodiya? Sabi ni Marcoleta, ito namang si Soto nagmagaling. Hindi, ganito ganyan. Hiniram lang naman. Paano kung tayo din ang humingi ng pabor? Yan kasi tayo, hindi kasi tayo abogado sabi ni Marcoleta. Ito pa yung mga komento. Ito pa yung mga komento mga kababayan. Check po natin yung mga komento dito. Nakakatawa si Lacson. Sana sa lalong madaling panahon, mapalitan niyan si Soto. Tignan nyo mga kababayan, ang gusto ng tao, palitan si Soto kasi yumabang, na tila lumaki yung ulo, yung utak naman, sinliit ng munggo. Yan ang sabi ni Virginia de la Cruz. Ito po, mga kababayan, sinasabi, hindi malayo yan, lalo't maraming senador, hindi kayang hawakan sa leeg. Kaya salute sa siyam na senador na naninindigan. Iyan si Soto, itbulaga lang yan. Walang alam talaga yan. Lumaki ulo. Lumiit naman ang utak.
Naninindigan sa katotohanan yung siyam na Duterte Black. Salute sa inyo. Ang 15 naman, nilamon ng kadiliman. Tatandaan ko kayo sa 2028. Naku po, naninilikado. Press con na wala sa topic si Saldico at Romualdez. Scripted ba Serping? O, kita nyo si Saldico saka si Romualdez wala sa topic. Mukhang malayo na po sa kwento ito. Na ang pinupunto ngayon, senador, kontraktor, mga engineer, diskaya, yan na lang po, umiikot yung istorya na meron ng limitation dito sa Saldico, mga congressman at itong si Martin. Yan po yung sinasabi ng mga komento. Ayan press ko na wala sa topic si Saldico at Romualdez. Anong kwento yan? Senator Ping, ikaw din wala ka ring kwenta, sabi ni Don Miklo. Sabi nga ni Kiko Barsaga, ito po yung lumaban dito sa liderato ni Martin Romualdez na binangga niya itong si Martin na dinawit din si Vico Soto at si Tito Soto. Yung pagiging closeness ni Tito Soto at ni Martin Romualdez, ito yung magiging hadlang para maimbestigahan ito. Ayun na. Ngayon po, bumanat po si Tito Soto. Hindi ganon. Hindi porke kaibigan ko yan. Walang makakalusot sa akin. Naniniwala ba kayo? Tell to the Marines. Ito po yung mga komento. Sana nga palitan na yan. Abogado ang ipalit nyo, wag iskol bukol. Maliit pa ang utak kaysa sa utak ng pagong. Naku po. Parehas lang kayo mga tuta kasi kayo. Nako si Lacson, parehas lang daw ni Tito Soto. Itbulaga. Maigi pa si Marcoleta, walang kinikilingan. Itbulaga lang talaga malakas. O dito po, ito po yung sa News 5. Mga kapwa senador natin yan. Pinayuhan ni Senator President Pro Tempore Ping Lacson si Senate President Tito Soto na wag magyabang, wag lumaki ulo. Wag maging parang buhaya. Ang mga kasamahan nilang senador na nasa minority block, igalang kasi. Wag maging mayabang. Payo ito ni Lacson kasunod ng pagkakatalaga kay Soto bilang Senate President. Kapalit ni Senator Chis Escudero. Tratuhin natin sila. Ikaw kasi, you are the Senate President of the entire Senate. All the 23 other senators, sabi ni Lacson, sa kapihan sa Senado ngayong September 11. Baka bukas, makalawa, ikaw naman ang marigodon. Ikaw naman ang makop, sabi ni Senator Lacson. Nakapag-isip-isip siguro itong dalawang ito mga kababayan na ang gulong ay umiikot. Tignan nyo, unang salta pa lang ng dalawa, palpak agad dito sa ginagawa nila. Kasi nasabi ni Tito Soto, pag ako naupo bilang Senate President, transparency ang ipapatupad ko. Walang kinikilingan, tamang direksyon, wala akong kahit sinong tao na mag-impluwensya sa akin, trabaho lang talaga. Aba, naka mga kababayan, tumawag si Martin Romualdez na gustong ilipat itong si Bryce Hernandez sa Kongreso o sa ibang kulungan. Aba, itong si Tito Soto, wala man lang kagatol-gatol. Sige boss, saan ba gusto mo ikulong ito? Sinasabi kasi ni Terry Ridon at ni Bryce Hernandez, boss, ayoko nang bumalik sa Senado, naninilikado buhay ko. Sabi naman ni Marcoleta, sino ba ang may custody kay Bryce Hernandez? Sino ba ang Blue Ribbon Committee Chairman nung gumawa ng contempt order? Di ba ako? Sabi naman ni Ping Lacson,
tanggol itong si Tito Soto. Marcoleta, hindi na ikaw. Kasi gabi na nag-usap itong si Martin na hilingin na ilipat sa kustodiya, na ilipat mula Senate President na kulungan at dito sa PNP. Sabi ni Marcoleta, "Hoy Lacson, makinig ka sa akin. Kupal ka ba?" Parang ganun kupal kasi sa mga ito 'Di ba nauna ang contempt order kaysa sa panunumpa mo at sa pagtawag ni Martin? Bakit si Martin nasusunod dito? Di lumabas lang na mas malakas si Martin Romualdez kaysa sa Senate. Tignan po natin mga kababayan. Safe kaya doon? Ito po mga comment. Siyempre appointed by compadre Kaya yan, binalik ni compadre para hindi na madawit pa ang iba. Nako po. 1 week lang may bagong Senate President na. Alan Cayetano, yari kayo. Palitan na si Soto, iskul-bukol lang talaga yan. Ang laman ng utak, kape at pandesal. Walang respeto sa kapwa niya, senador. Tignan nyo, pwede siya diktahan. Wala siyang sariling desisyon at panindigan. Habang maaga, tanggalin na yan as president ng Senado at walang fairness. Tuta rin pala siya ng admin. Kaya ilagay ang karapat-dapat tulad ni Peter Cayetano at Marcoleta. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Kasi nung una pa lang, itong si Tito Soto nagyayabang na. Tinitira po lagi si Marcoleta. Na sinasabi niya, si Marcoleta, may kinikilingan. Hindi maganda ang kanyang ginagawa. Ayaw ko siya. Sinabi niya sa kanyang speech na hindi niya gusto si Marcoleta. Mali ang direksyon na nilalakaran ng investigasyon. Wala daw investigator. Isipin nyo mga kababayan, galing mismo sa bibig niya yan. Ito pa yung mga comment. Pareho lang kayong dalawa. Yung nagsabwatan kayong dalawa para lang umepal at same time. Naghihintay pa rin ng pagkakataon na mas angat ang isa para sa sariling agenda. Yun kayong dalawa yan, nabubuhay para lang umepal. Nako, sabi ni Eman Rakista. Aktor versus lawyer, komedyante versus lawyer. Dapat mag-coop kasi puro kumpare ni Pepsi Tambaloslos. Circus na nga ang nangyayari sa Senado dahil sa bagong liderato, what a shame. Hindi po si Ping Lacson dapat po masunod. The name that cannot be mentioned, alaka. Dito mga kababayan, hindi kasi napag-uusapan dito yung mga congressman. Ang tinutumbok na lagi nila si Bryce, Diskaya, contractor, DPWH. Wala na po. Wala nang ibang pangalan. At ang ang tracking nila mga kababayan, paano po? Paatras po, hindi pa abante. Ang iniimbestigahan nila ngayon, si Duterte. Nako po mga kababayan, si Duterte. Gusto nila si Duterte. Ang mga sangkot dito, mga kababayan, mga congressman. Kaya nga sumabog itong si Kiko Barsaga na batang kongresista ng Cavite sa ika-4 na distrito. Na binangga niya si Martin na kung meron kailangang imbestigahan dito, si Martin Romualdez, I have personal knowledge about him. Ayan na, naglalabasan na po, kinagat na po itong si Martin. Ngayon, tignan po natin. Ito po yung mga komento. Check nyo po mga kababayan Ito po yung mga komento. Ito po. Tignan nyo po yung tignan. Ito po kasi sotot na palaotot. Tignan nyo mga kababayan, Tignan nyo po, Tignan nyo, ang galing, no? Tignan nyo. Pet na pala ito, si Tito Lax. Grabe naman yan. Ba't ganyan na? Sobra naman kay Tito Soto. Naging aso pala ni Martin. So,
Kung may kahihiyan yan at alam niya na ayaw sa kanya ng taong bayan, umalis na siya. Yan sa posisyon kahit pa presidente nag-utos, kapal na lang ng mukha yung pinagkakahawakan yan. Tameme nga yan kay Senator Marcoleta nung unang debate tungkol sa kuryente. Natutulala. Mga sagot ni Senator Marcoleta, 15 kayo, meron dyan 5 ahas. Naku po, yari kayo. Palitan mo na lang si Soto kasi wala siyang sariling pag-iisip, parang BBM. Sa una, Jod, playing the safe always. Huwag mong minusin yung 9. Naka-minus Jod. Abay, oo, sila yung the best senador na nagpapakulong sa bangag ninyong boss. Naamoy natuta rin niya Lako, lagot, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. O eto po, talsik si Soto, kapalitik. Lako, yari. Mga kababayan, totoo kaya ito? Balita ngayon, ito po, naku, talsik na itong si Titi Soto. Pinapatalsik na talaga. Ito po, posisyon ni Tito Soto, namimiligro. Sumangayon si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa babala ni Senator Ping Lacson kay Senate President Tito Soto na mag-iingat sa slim majority. Tama si Senator Lacson na paalalahanan si Senate President Soto sa mga bagay-bagay dahil sa slim majority. Ipinunto ni Guanzon na si Senator Alan Peter Cayetano, kasalukuyang minority leader, ay may husay at karanasan sa pagiging Senate President. Giit niya, dapat tandaan na noong 2016 symbolic ang pagpili kay Senator Coco Pimentel bilang Senate President dahil parehong Mindanoan sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Speaker Pantaleon Alvarez. First time in history. Mindanoan ang naging President. Digong Senate President Coco at Speaker Alvarez. Ngayon, kabilang sa minority bloc, sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Chis Escudero. Ayon kay Guanzon, isang boto lang ang kailangan ng minority para muling umugong ang muling pagbabago sa liderato sa Senado. Kaya lang naman ang nag-majority ng 2 bilyar sa tingin ko ay para manatili ang kanilang chairmanship at sama-sama si Senator Pia kung si Senator Alan ang lalaban. Ako po. Kung mangyari ito, muling mauuga ang Senado sa panibagong leadership change at uukit ng kasaysayan ng pinakamalaking termino sa kasaysayan ng Senado. Nako po mga kababayan, naninilikado talaga si Lacson. Naninilikado, unang araw, delikado agad. Ito po, yung mga komento, ayun, no, isang boto, talsik si Soto, kapalit ni Cayetano. Yari. Ano sinasabi ng mga komento dito? Kudita ulit, Lacson kay Soto, baka ikaw naman ang makukuop. Kinukop. Yari. Ito, mga kababayan. Yan, kayabangan kasi, nakarma katuloy. Kayabangan mo, Soto, yan. Balak ka na nilang patalsikin. Isipin mo naman, unang araw pa lang, nagyayabang ka na. Na tila binaliwala mo ang mga kasama mong senador na parang pinapalabas mo. Para kang si Solomon. Iyan ang sabi ni Lacson. Matalino daw si Tito Lacson, parang si Solomonic decision daw. Si Solomon kasi, pinaka matalinong naging hari nung panahon, ng mga unang panahon ng mga propeta. Si Solomon matalino, si Tito Lacson daw, mala Solomonic daw. O, di wow, ikaw na Lacson. So ngayon, basahin natin. Ayan no, yari, talsik ka ngayon. Grabe naman yan. Nagkakasundo sila. Inanunsyo ni Senate President Tito Soto na nagkasundo na sila ni Speaker Martin Romualdez na ilipat si Bryce Hernandez, suspendidong DPWH District Engineer, sa PNP Custodial Center matapos itong magtestigo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Ang hakbang na ito ay kasunod ng kontrobersyal na revelasyon
ni Hernandez hinggil sa umano'y nagkakasangkot kay Jinggoy Estrada. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, ang hakbang na ito ay kasunod ng kontrobersyal na revelasyon ni Hernandez hinggil sa umano'y pagkakasangkot ni Estrada at Joel Villanueva. Nako po mga kababayan, yari sila. Yari, okay agad. Mga kababayan, no, nagkasundo si Soto at Romualdez. Safe kaya yan? Ayun o, kita niyo po mga kababayan. Kitang-kita po yung picture. Yari, Tito Soto, laglag ka ngayon. O, eto po, check natin. Grabe mga komento, oh. Ibalik sa Itbulaga si Soto at di nababagay dyan sa Senado. Isa siyang sunod-sunuran kay Tamba, nagdesisyon agad. Hindi alam mga kabaro niya. Nako po, yari ka, Tito Soto. Ang balita ngayon, kita mo kaya kayo na lang nag-uusap ng pinakamalaking buhaya para malipat ng kustodiya si Hernandez ni hindi mo man lang alam o hindi mo man lang sinangguni ang mga kapwa mo senador na nagsasarili ka. Ang liit naman ng utak mo sa laki ng ulo mo. Grabe naman niya si Leonardo. Dapat na talaga palitan niya si Soto. Ang kapal ng muka, ang laki ng ulo, ang liit naman ng utak, sabi ni Ramil. Dapat na talaga palitan niya si Soto, hindi naman abogado, nakakainsulto yan. Sa mga abogado hindi marunong makinig sa tamang batas. Ayan na mga kababayan. Yan sinasabi natin. Nauuna yung yabang kasi eh. Nauuna yung yabang ni Tito Soto. Ngayon, kinukop na siya. Gusto na siyang palitan ni Cayetano. Kasi nga naman, nagsasariling sikap. Hindi niya kinukuha yung majority na decision. Gusto niya siya lang masunod. Porque ikaw na yung Senate President, magmamagaling ka na. Ngayon po mga kababayan, binabatikos din po si Vico Soto dito. Dahil nga po kay Kiko Barsaga na kanyang pagsabog, makakahadlang daw sa investigasyon sa closeness nila ni Martin Romualdez. Kaya itong si Vico Soto na babash ng mga tao na nagpapagamit itong si Vico Soto sa kanyang tito. Kahit na maganda daw ang governance ni Vico Soto, kung nagagamit naman ng mga buhaya, baliwala, nasa maling direksyon po ito. Yan ang sabi mga kababayan ni Kiko Barsaga. So napasabi, ayan na mga kababayan, ito po oh. Gamit pa si Vico, do not use my godson to promote. Aba, nag-promote daw? Kasi naman Tito Soto, halatado ka kasi yung mga move mo basang-basa. Mga basic lang ginagawa mo. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Ayan, sabi ni ni Kiko Barsaga, diskaya lang ang kaya ni Tito Soto. Hindi niya kaya si Romualdez. Ayan no, kita niyo naman yung banat ni Kiko Barsaga. Ayan no. O, tignan niyo yung mga reply. O, ito yung mga reply. Bata ka pa dong, marami ka pang nakakaing bigas, aral-aral muna. True experience kung sinasabi ni si Tito Soto ay comedian, walang alam pero marami ng experience. Ikaw paano ka naging rep? O, yan yung mga naniniwala kay Tito Soto. Alis ka na Soto, wala ka naman alam as SP. Di ka naman abogado, abogago ka lang. Soto, pang-itbulaga ka lang. Nako po. Sa mga senador at sa mga kongresista natin, puro kayo matalino pero wala naman nagbabago ang Pilipinas. Kasi ang ginagawa ninyo, nagpapatalinuhan lang at nagpapasikat lang, walang pagkakaisa kayo. Kayo mismo mga buhaya kayo. Ayan, bata man pero matapang. O, tignan nyo. Bata man pero matapang. O, tignan nyo po mga kababayan. Ito, Senate President Tito Soto, when the speaker called me
Question ni Senador Marcoleta ang naging desisyon na ilipat si dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa PNP Custodial Facility sa halip na manatili sa Senado. Nako po. Isipin nyo, isang tawag lang ni speaker bigay agad si Tito Soto. O kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa nangyaring ito? Dead ball agad si Tito Soto dito. Isang boto lang, ligwak agad ito. May bumaliktad lang sa 15. Yari agad at lipat kay Cayetano. Nako po mga kababayan. Yan ang sinasabi natin na nagmamagaling kasing itong si Soto Nakakala mo kung sino. Tingnan nyo ito. Siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Mga kababayan, alam nyo na po ito. Ganun po kanipis. Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Check nga natin, Marcoleta, Soto. Check natin yung dating away para malaman natin. Yari kayo dito. Yari kayo dito. Eto, nag-aaway po sila mga kababayan. Tignan nyo po. Hindi na ako yung chairman. Alam mo Even naman, assuming that he was still chairman, wala ka na violate hindi nga. May nag-intervene yan Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung speaker. Mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman kasama yung may nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-post mo din dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, is only immediate. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na ano nun bro, kinonsulta ba, chairman ng Purito? Yun lang naman. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker Dapat kinukonsulta ko. Ako. Walang kinukonsulta. hindi nga nag-request nga si speaker. Tignan nyo mga kababayan, tumatanggi pa, huling-huli sa sariling bibig na hindi daw siya na ano ni speaker. Sinabi na niya na when the speaker called me. Tignan nyo. Diba? Tignan mga comment dito. Grabe nangyayari sa Pilipinas. May cooking show na masyado ng halatado. Soto, alam na namin, boss. Boss mo si Tamba. Yari kayo. School bukol, alisin na yan si Soto, kupal yan. Soto Lacson, mga tuta ni Romualdez. Ibalik nyo si Senate. Marcoleta dyan. Siya mas maganda. Tignan nyo po ito. Tignan nyo. Yung South Korea, kinancel po yung pautang. South Korea stops 28.7 billion page loan citing risk of corruption. Isipin nyo. Hindi na tayo pinapautang kasi nga talamak ang corruption sa atin. Alam na this. May pinapanigan kay Kasen Soto. Kakaupo mo pa lang, school bukol na agad. Tignan nyo mga kababayan. Kakaupo pa lang sablay agad si Soto. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Ako si The Wonders Philippines. Paki-like naman po ang ating video. Pa-subscribe. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay po.